Darating pang Abril 11, ganap na idaraos ang events ng palarong pambansa. Sa Abril 17 naman ito magtatapos. Mahigit 500 atleta ang lalahok sa palaro na mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kaya good luck sa ating mga atleta at doble ingat, lalo na't matindi ang inaasahan po nating tag-init. Matuto na tayo sa naganap noong nakaraang taon kung kailan ilang manlalaro ang na-heat stroke. Go kids! Alright, pambihirang balita lang po tayo mga kapuso. Siguradong hindi mapapahimas ang sinumang sabungero sa ilang kakaibang manok sa Kidapawan City, Cotabato. Una na dyan, ang tandang na ito, tingnan nyo, na walang balahibo mula bewang hanggang paa. At tila naman na yan ang kanyang mga anak. Yun nga lang, mula bewang pataas naman sila, walang balahibo. Ayon sa tagapag-alaga ng pambihirang manok na yan, inborn yan at hindi nila kinalbo. Wala raw siyang ideya kung bakit gano'n ang itsura ng kanyang mga manok. Pero bukod dito, wala naman daw siya nakikitang problema sa kanyang mga alaga. Basta marunong patumuka, okay lang yan. Ano kaya yun? Cute mo. Di wala siyang protection sa ano ba yan? Di madali siya manlamig. Hindi nila Bakit di subukan isabong yan? Baka matakot naman yung kalaban. Pwede rin. Panalo ka agad, no? Why not? Baka may sakit. Disqualified na yun. Yun pala talaga ang chicken skin, ha? Talagang kita mo ganun-ganun. Ang dami na namumula-mula. Yes. Pero pwede kaya kainin yan? I mean, you There's know. only one way to find out. Let's... Siguro nagkaroon siya Pagkaroon natin ng konting balahibo. nagkaroon siya ng human fox. Ganon naman yun. Hindi, tayo may chicken fox. Tsaka human fox. Naawa sa atin. Pwede. At congratulations nga pala sa ating mga kapuso na umani ng parangal sa katatapos sa 6th USTV Students' Choice Awards. Napiling Best Documentary Program ng Eyewitness, Best Public Service Program naman ng Wish Ko Lang ni Vicky Morales, Best Magazine Show naman ang Kapuso Mo, Jessica Soho. At samantala, Best Gag Show ang Bubble Gang. Ay, Ma'am Jess. Best Reality Show ang Survivor Philippines. At Best Talk Variety Program ang Mel and Joey. Pinarangalan naman ng Lifetime Achievement Award ng kapwa ko mahal ko na 34 na taon nang naglilingkod sa publiko. 34 years. Congratulations. Okay, makigan. Ghoste. Ayan. Marahil pa kaming balitang di nyo dapat palampasin mula sa abroad. Sa Germany, isang eskwelahan pinasok ng gunman, isang teacher patay. At international golf star na si Tiger Woods lalantad na raw sa media. Balik golf na ba si Tiger matapos ang iskandalong kanyang kinasangkutan? Abangan ang lahat ng yan mamaya sa unang balita. Ay, sayang. Ganda na asawa niya, no? At ang cute na mga babies nila, grabe. Pero pag nag-umpisang magkompetisyon na naman yan at manalo-nalo, I'm sure Makakalimutan naman. din ng tao eh. Pero siguro yung humiliation na naramdaman Yes. niya at ng pamilya niya at yung pagsira sa kanya ng asawa niya, yun yung makakalimutan yun. I wonder kung gaano maapektuhan yung game niya. Kasi syempre, bukod dun sa pagko-cover ng mga tao sa performance niya, di ba? Syempre, hindi mo na, sa umpisa at the very least, na iba to ng iba to, kunwari kung ano yung nangyari nga before. Saka golf kasi it's a mind game eh. Oo. Diba? Yun eh. Pag may magsira lang sa'yo ng concentration mo, okay, wala Sa dami ng babaeng nagkiklaim, hindi mo na alam kung totoo lahat or hindi, diba? Okay lang sa kanya yan, dahil butas, di ba? Gusto niya yun eh. Golfer siya. 18 holes. Alright. At Okay, ready ka na? ang barkada. Ano ba yan? Okay na ba? Okay. Hintay ka namin, ano ba? Caller, Drew. Hi, good morning. Good morning, Dre. Serious, long time no see. Palit-palit na sila. Kung sa kanino yan. Okay. Salamat sa pag-extend, sa pag-stretch kanina ng Tiger Woods news. Nadamay pa si Tiger Woods. Marami naman pwede pag-usama kay Tiger Woods. In and out yun talaga. Anyway, dahil long weekend na talaga bukas mga kapuso para po sa mga estudyante dyan at wala silang pasok. Wala silang pasok hanggang Lunes. Tara nang mag-outing. Ang ating bibisitahin isang malapit-lapit lang na resort pero world-class ang dating. Punta na tayo sa Binangonan, Rizal kasama ang ating kabarkadang La Coachera at si Monica. Good morning, Monica. Yes, good morning mga kapuso. Good morning dyan sa studio. It's a very, very beautiful Friday morning. Lalong-lalo na ako nandito kayo sa
Thunderbird Resort. Dito yan sa Binangonan, Rizal. Now mga kapuso, alam nyo ba na long weekend tayo? Working holiday tayo this coming Monday. Kaya naman mga estudyante ay naghahanap, I'm sure, ng kanilang pwedeng pagbakasyonan dahil yan sa pagunita natin ng 24th People Power Revolution. And of course, timing na timing pa yan dahil maaga rin ang pagpasok ng summer sa ating bansa ngayong taon. Kaya naman this morning, igagala namin kayo dito sa Thunderbird Resort. Dito yan sa Binangonan, Rizal. Aanamin natin kung ano ba yung mga pinagmamalaki nilang amenities, yung mga services na pwedeng enjoy ng buong family, ng buong barkada ngayon dadating na weekend. At nako, ito, meron pa akong makakasamang napakaganda at napaka-sexing babe na si Miss Priscilla Montero. Good morning, Priscilla! Hi, good morning. Oh How my are you? God. Napakaganda naman ang kasama ko ngayon. Medyo na-insecure naman ako. Good morning, good morning. Good morning. Alright, and mamaya mga kapuso, aalamin natin kasama si Priscilla kung ano ba yung mga must-haves na dapat dalhin kapag pumupunta sa mga lugar tulad nito. So abangan nyo yan. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan sa umaga, ang Unang Hirit. Are you on it? Damn, are you on it? Give me some. Is this what you wanted? Is this what you wanted? Narito naman mga tampok na balita sa mga dyaryo at internet sa ating front page. Sa GMAnews.tv bilang ng mga private army lalo pang dumami. Ayon yan kay Dante Jimenez na miyembro ng isang independent commission na tumututok sa mga private army at pilit tumutukoy kung paano sila masasawata nang mabuo ang nasabing komisyon ng Enero. Nasa 68 lang ang italang private army. Pero ngayon na raw pumalo sa 117. Ito ay sa kabilang tumitinding tensyon, kaugnay ng papalapit na eleksyon at ang pag-utok ng mga ginawang masakyan noong nakaraang Nobyembre. Baka pati sila nag-clustering. Diba? Yung isang private army, hinati ko sa 5. Ganon. Yes. Alam mo, naka-interview kami ng miyembro ng private army. So nakakulong na siya, 20,000 ang binabayad daw sa kanila para manakot ang mga botante sa pagka-eleksyon, tuwing eleksyon. At kapag nagpapatay ng tumatakbo sa isang lokal na posisyon, talagang maabot ng milyon-milyon, 1 million. Pero hati-hati sila doon. Kunyari, mga 15 o 20 sila. Parang wala lang, no? Parang Parang lang oo, siya. ganun lang siya talaga. Kung meron kang malaking pera, pwede mo talagang Business is gawin business, yun. ha? Oo. Gun for hire. Sa Manila Times, nakakuha ng temporary restraining order ang ilang telecommunication companies mula sa Court of Appeals kontra sa implementasyon ng per-pulse charging sa mga cellphone call. 60 araw o halos 2 buwan magiging epektibo ang TRO. Ayon sa korte, walang jurisdiksyon ng NTC na ipapako sa mga telco ang signal nila sa cellphone calls. At sa Inquirer.net, 4 ang isinugod sa ospital matapos masuffocate at mawala ng malay habang nagkukumpuni ng isang water hydrant tank sa isang gusali sa Ortigas Center, Pasig City kahapon. Naging pahirapan daw ang pagliligtas sa 4 hanggang kagabi dahil sa lalim ng tangke at ang pagkulob dito ng nakasusulasok na amoy ng kemikal. Ito rin ang hinihinalang sanhi ng pagkawala ng malay ng mga trabahador. Parang nauuso yung ganyan na sasakit ng mga chemicals, ha? 2 in 2 days. Ibig sabihin, wala silang kaukulang mga suit-suit na panlaban dyan. Okay, makaigan niya po ang front page. Narito na ang lagay ng panahon. Alright mga kapuso, sana po magtuloy-tuloy ng weather conditions today hanggang weekend para sa kasal ni Love. Oh yes! Ayon kasi sa Pag-asa, magiging maaraw pa rin ngayon ang Metro Manila at iba't ibang sulok ng bansa. Wala rin pong ulan na maasahan. Bad news nga lang po yan sa ibang lugar sa Pilipinas. Maliban na lang sa mga nasa dulong hilagang Luzon na may ma-expect na mahinang ulan dulot ng cold front. Sisikat na po ang araw around 6:18 at tulubog naman siya ng 6:02 ng gabi. Ngayon naman, kamustahin natin ang weather condition sa ilang pang lungsod sa bansa.